As I had mentioned po sa inyong lahat kanina, just a few moments ago, bagamat ang ating pag-aaral po is in the Gospel of John, at tayo po ay matatapos na in the prologue of John, na kung tawagin ang panimula ng Gospel of John, which begins in chapter 1 verses 1 hanggang 18. It has been impressed upon my heart na maituro po ang isang bagay. Matter of fact, isang katanungan, several questions rather, that I pray that this Sunday makapagbigay po ako ng sagot mula po sa Biblia sa ating mga katanungan. Madalas po natin maaari maitanong o mai-question, bakit po ang ating simbahan ay napaka-strikto? Bakit po ang ating simbahan ay hindi kagaya ng mga ibang simbahan na malaya mo magagawa ang gusto mo? Malaya mo paglilingkuran ng Panginoon sa paraan mo? Bakit po ang ating simbahan ay naiiba sa mga ibang simbahan na pinanggalingan po natin, sa mga ibang pastor na nagturo ho sa atin, sa mga ibang pastor na nag-alaga ho sa atin? Bakit po strikto? Bakit mahigpit? Bakit napakasagrado na kailangan respetuhin ang mga bagay na inutos po sa atin ng Panginoon? And the reason for that, mga kapatid, is two things. Maaari sa isang kategorya, may mga tao na nagtatanong ng ganyung klase mga katanungan because first and foremost, due to lack of knowledge, hindi po nila alam kung ano po ang kanilang pinasukan na ministeryo. Hindi nila alam kung ano po ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano o alagad ni Kristo. And for that reason, they have these type of questions. They are valid questions. They are good questions. Pero these are questions na masasagot po, hopefully, sa ating pag-aaral po mamaya. Habang meron naman iba na mailalagay sa ikalawang kategorya, alam nila kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Alam nila kung bakit mahigpit na itinuturo po ng ating Panginoon Jesucristo ang mga bagay patungkol po sa iglesia. Alam nila yung mga tuntunin at patakaran ng pagiging kasapi ng isang simbahan. Pero bagamat alam po nila ang mga bagay na ito, they refuse to submit to the authority of Christ. So there are those that they do not understand kung ano po ang kanilang pinasukan. They do not understand what they have committed themselves to. That is why they ask questions. But there are also those who truly understand. They understand the cause. They understand yung pamantayan. They understand yung patakaran. But because of a rebellious heart, they refuse to submit to Christ according to His ways. So the question might be, nasaan po tayo sa dalawang kategorya o grupo na aking binanggit? Well, for giving the benefit of the doubt, let's deal first with number one. Sa mga taong hindi nila alam kung ano po ang kanilang pinasukan. Sa ating modernong henerasyon, kapag ang isang tao po ay nakapagsasabi, ako ay Kristiyano, agad po tinatanggap na marami ang ganyang klaseng patotoo. Halimbawa, hindi mo kilala ang kanyang paniniwala, hindi mo alam kung siya'y nagbubunga, hindi mo alam kung ano po ang kanyang background, pero kapag sinabi niya, I am a Christian, agad natin tinatanggap. Walang validation, walang pagpapatunay, walang, we could even say, affirmation na siya nga ay talagang Kristiyano. Habang sa ibang simbahan, basta makita lang na uma-attend ng several Sundays, pwede ka na maging member of the church at Kristiyano ka na. Habang ang iba naman, may hawak na Biblia, Kristiyano to siguro. Pero ayon po sa Biblia, ano po ba ang katibayan? What is the proof? What is the evidence that one is a Christian? Yung po ba yung umiiyak sa church kapag nagpupuri? O nagpe-praise the Lord kapag umaawit? O maraming alam sa Biblia? What defines a Christian? Well, Pastor Josh does not define Christianity. CCWC does not define Christianity. Your favorite television preacher cannot define what Christianity is. Ang pwede lang po at binigyan ng karapatan na makapagbigay ng definisyon kung tayo po ay Kristiyano o hindi ay walang iba kundi yung nagtatag ng reliyon ng pagiging Kristiyano. Christianity comes from Christ.
Christianity means following Christ. Being a Christian means following the Lord Jesus Christ. And therefore, ano po ang sinabi ng ating Panginoon sa pagiging Kristiyano? Kasi bago po natin maunawaan kung ano po ang kahulugan ng ministeryo o pagiging kasapi ng simbahan, we first need to understand what it means to be a Christian. What does it mean to be a Christian? Well, let's read verse 25. Maraming tao ang sumusunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Dumingot siya at sinabi sa kanila. Dito, kitang-kita po natin maraming attendees sa pangangaral ng ating Panginoon Hesukristo. Maraming nakikinig sa ating Panginoon Hesukristo. Maraming sumusunod physically sa pangangaral ng ating Panginoon Hesukristo. Pero hindi nakontento ang ating Panginoon sa kanilang pagsunod lamang sa pisikal. Meron po siya nais iparating sa mga sumasama sa Kanya sa kanilang mga mission trips. At ito ang Kanyang sinabi in verse 26. Ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa Kanya ang Kanyang ama at ina, asawa at mga anak, maging ang mga kapatid at ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. This is what you will notice sa mga seksyon ng talatang 25 hanggang 33. This is what you will notice between verses 25 and 33. Yung salitang tagasunod ko cannot be my disciple. Halimbawa, nabanggit po kanina sa verse 26, such a person cannot be my disciple. And then inulit na naman sa talatang 27, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. And then sa huli, verse 33, sabi po, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. Tatlong beses in-emphasize ng ating Panginoon Hesukristo yung mga salitang, hindi ka magiging alagad ko. Hindi ka pwedeng maging alagad ko. Hindi ka pwedeng maging tagasunod ko. You cannot be my disciple. You cannot be my disciple. You cannot be my disciple. You will notice sa pag-aaral po ng mga pagtuturo ng ating Panginoon Hesukristo, whether it be Matthew, whether it be John, or whether it be Luke, tuwing may ina-emphasize po of great importance ang ating Panginoon, He emphasizes it more than once. Halimbawa, Martha, Martha. Or, He will say, truly, truly, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dito, it's more than once, it's more than twice, but thrice, binanggit ng ating Panginoon, you cannot be my disciple. You cannot be my disciple. You cannot be my disciple. Sa ating panahon, ito na po ang nagiging pananaw ng pagiging Kristiyano. I can be a Christian, but I don't have to be a disciple. I can be a disciple, but I don't have to be a Christian. Meron naman iba, Kristiyano ako, pero yung pagdi-disciple, saka na yan. Meron man iba na naniniwala, Kristiyano ako, but I don't have to be a part of any local body. I don't need to be discipled because I have faith in Christ. Pero sabi ko nga ho sa inyo kanina mga kapatid, it is not you, it is not me, it is not the church that defines what it means to be a disciple. It's the Lord Jesus Christ. So the question is, posible po ba at maaari po ba that a person can be a Christian but not be a disciple? Is it possible to be a disciple but not a Christian? Is it possible to have one but not the other? And have not the other but only have the one? Posible po ba yun? Well, sabi po dito in the book of Acts chapter 11, kung ating po babasahin, tingnan niyo po sinasabi ng banal na kasulatan concerning about that question.
Can a Christian be a disciple, or can a disciple be a Christian, or have not both of those qualities? Sabi po dito sa Acts chapter 11, beginning in verse 25. Gawa 11, talatang 25. Tignan niyo po ang sinasabi in Acts 11, verse 25 to 26. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. Verse 26. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At 1 taon silang nakasama ng iglesia roon. At maraming tao ang kanilang tinuruan sa Antioch. Sa Antioch unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. In English, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were first called Christians at Antioch. So here is the question. Posible po ba na maging alagad ni Kristo na hindi ka Kristiyano? At posible ba na maging Kristiyano ka na hindi ka alagad ni Kristo? O sa madaling salita, can I just be a believer in Christ without commitment to discipleship? Can I be a Christian without being a follower of Christ? Can I be a Christian without being discipled? Well, sabi po ng Biblia, yung mga Kristiyano ay tinawag Kristiyano in Antioch dahil sila'y mga alagad. And the disciples were first called Christians in Antioch. Now, the word Christian simply means follower of Christ. Disciple, on the other hand, means not only follower, but student, learner. Nagmula po ito sa orihinal na Griego, mathetes. At ang ibig sabihin po ng salitang mathetes, isang marunong makinig. Isang marunong magpakumbaba sa katuruan ng kanyang guro. Isang marunong sumunod sa mga katuruan. Isang marunong maturuan, madaling maturuan. Dahil siya'y isang disciple. So now, when we go back to that question, ano po ba ang definisyon ng ating Panginoon Hesukristo sa pagiging Kristiyano at alagad? Hindi natin pwede ipagkahiwalay ang dalawang termino. Iisang termino lamang sila. You cannot be a believer without being a disciple. You cannot be a disciple without being a Christian. And you cannot be a Christian without being a committed follower of Christ. So anyone or anything or any preaching that suggests you can be a disciple without being a Christian, and you can be a Christian without committing your life to the discipleship method of Christ, sinungaling yun. Kung magsasabi po si pastor, ako si Brother Joshua, I'm a Christian, pero hindi ko kaya ibigay pa ang aking buhay para ako'y maaralan, maturuan, at upang ako'y lumago sa pagiging kasapi ng simbahan ng Panginoon Hesukristo. If I say it's okay to be a Christian without any commitment to Christ, sinungaling ako. It doesn't matter what I have done in the past. It doesn't matter how much I've cried. The Word of God stands firm. Hindi mababago ang salita ng Diyos. Hindi nag-a-adjust ang salita ng Diyos to my disobedience. Tatandaan ho natin yan. Never mag-a-adjust ang Panginoong Hesukristo sa aking pagiging matigas na ulo. Never po natin makikita na ang mga tupa ang sinusunod ng pastol, kundi ang tupa ang sumusunod sa pastol. Jesus says, I am the shepherd of the sheep. Jesus did not say, my sheep I follow. Pero sabi ni Kristo, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. So,
When we ask the question, Panginoong Hesukristo, hindi Brother Joshua, hindi CCWC, hindi kapatid na babae o kapatid na babae, kundi Panginoong Jesus, am I a Christian? That should be who you should be asking. That is the person you should be asking. Kahit magpatotoo tayo sa marami tao, you should be asking Christ, Lord, am I a Christian? O sabi na nga po ng Biblia, yung mga tinawag na Kristiyano ay mga alagad. So hindi po pwede ipagkahiwalay ang pagiging alagad sa pagiging Kristiyano. Now, going back kanina, marami nagtatanong, bakit po ba napakahigpit na makisali sa ganitong klaseng simbahan, sa ganitong klaseng ministeryo? Parang lahat na lang bawal. Bakit ganon? And it is perfectly valid na magtanong and to raise those type of questions if you don't understand what you're getting yourself into. It's perfectly valid. Hindi kami magagalit sa inyo. Matter of fact, we are with joy willing to answer your questions if you do not understand what it means to be a Christian in a Christian church. We are willing to answer your questions. Pero, hindi namin bibigyan ng oras o pansin o pagkakataon na bigyan ng pansin ang mga taong alam na ang salita ng Diyos, nabasa nila ang salita ng Diyos, narinig nila ang salita ng Diyos, and they say they know it, pero ayaw lang nilang magpasakop sa salita ng Diyos. Yun yung mga tao hindi dapat binibigyan ng atensyon. Bakit po? Hindi tupa ang tawag doon, kambing. That is the reason why it is important to understand these two categories. If you're in category 1, praise God. Kapatid, we want to give you the answer. But if you're in category 2, maaari namumuso na tayo sa banal na Espiritu. And that is why it's important to understand the Word of God. Bakit nga po ba napaka-stricto ng Panginoon sa kanyang iglesia? Well, the reason why is because if we want to be followers of Christ, there is a price to be paid. You think your salvation, ibibigay lang ng Panginoon sa inyo na walang kapalit, na allegiance and loyalty? People want to be saved, but they don't want to be sanctified. People want forgiveness of sins, but they don't want to let go of worldliness. People want heaven, they just don't want to bear the cross. They want a crown, but they don't want persecution. Well, kung si Kristo ay inusig, kung si Kristo ay dumaan ng paghihirap, kung si Kristo ninais po niya ang kalooban ng Diyos, He is the Christ in whom we should follow. So ngayon, what is the price? Ano po ba ang presyo ng pagiging Kristiyano? Well, again, in our modern church, ito na ho yun. Aba, yung bisita natin na ito, palagi umaattend. Magpa-member ka na! Aba yan, alam mo, ang laki niya magbigay sa tithing. Gagawin kita elder. Pero saan mo mababasa sa Biblia yon? Where? Yun po ba ang definisyon, sukatan ng pagiging Kristiyano? Hindi ho, ito po ang sukatan at definisyon ng pagiging Kristiyano. Balikan po natin ang Lucas 14. Lucas 14, talatang 26. There are 3 requirements. Requirement number 1, verse 26 of Luke 14. Ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaari maging tagasunod ko. That's the first requirement. Do you love Jesus more than your mom, more than your dad, more than your brother, more than your sister, more than your children, more than your wife, more than your husband? If the answer is no, you cannot be called a Christian. You cannot be called a disciple. Moreover,
Ang tanong po dito, bakit po kailangan himain maigi ng ating Panginoon? Mother, father, wife, husband, children. Well, what do they all have in common? Family. Kapag nagmamahal ka sa pamilya mo more than Christ, hindi ka makakasunod sa Kanya. Kaya marami mga tao, mas inuuna po nila ang pagmamahal ng kanilang pamilya rather than their love for Christ, kaya apektado ang kanilang paglago kung lumalago sila. Ito ang usong-uso po ngayon sa modernong henerasyon. Naku, long weekend ngayon. Hindi na bale. Hindi na umattend sa mga gawain. Basta mag-enjoy tayo. So hindi natin nauunawaan yung ating pinasukan. Pero nakakatakot, nauunawaan mo, narinig mo na, naturuan ka na, pero yung layaw mo pa rin ang yung sinusunod. Kapatid ka kaya sa pananampalataya? Paano tayo nagiging kapatid sa pananampalataya? May pagkakaisa tayo. Ang sabi ng ating Panginoon Hesukristo na siya'y hinahadlangan ng kanyang mga kapatid. Dito ka nga, huwag ka nga magturo dyan. Ayon sa Mateo 13, ang sinabi ng ating Panginoon, sino ang aking mga ina? Sino ang aking mga kapatid? Kundi yung mga tumutupad ng kalooban ng Diyos. Sino ho ang ating kapatid? Ang isang sikat na pananaw po ngayon at gawain sa loob po ng simbahan is, ang bawat isa tinatawag na, brother, sister. Well, there's two meanings. May brother where kaibigan lang. That's fine. Bro, brother, kaibigan. Walang kaso yun. But if what you mean by brother is, kasapi ka sa simbahan, parte ka ng pananampalataya, yung Kristo na pinaglilingkuran ko, pinaglilingkuran mo, may pagkakaisa tayo. Kung yun ang ibig po natin sabihin, mag-iingat tayo. Dahil mismo si Pablo ang nagsabi sa aklat ng mga Galatia, may mga nakakapasok na mga huwad na kapatiran. That's Galatians 2. May mga huwad, false brethren. False kapatiran in the church. So hindi lahat na pumapasok po sa simbahan, hindi lahat na nakikita po natin na nagpo-profess na sila Kristiyano is a brother or sister in Christ. There has to be validation. Pero who's giving that validation? Kung ikaw lang ang nagbibigay ng patotoo pero ang iba hindi, delikado ka. Biro mo, walang nagpapatotoo sa iyong pagiging Kristiyano. Nasa delikadong kalagayan ka. That's like saying, nagnakaw po ako sa store, and I said, I didn't steal anything. Pero nagpatotoo ang lahat ng tao, hindi, nagnakaw ka eh. In other words, ikaw lang ang nagpapatotoo sa isang bagay na hindi naman totoo. So ngayon sabi po ng Biblia, the first requirement, mas mahal mo ba ang pamilya mo than Christ? Pastor, I'm not ready to commit my life. Why? Because of family. Well, what do you mean by that? Well, there's just so many things that we want to reach. There's so many things that we want to accomplish. Saka na yan. Then I cannot call you a brother or sister in Christ. Hindi tayo magkapatid. Iba ang pananaw mo sa pananaw ni Kristo eh. Iba ang magulang mo sa magulang ko. Ang magulang ko ay nagtuturo, sundin ang kalooban ng Diyos. Pero iba ang magulang mo eh. Hindi pa pwede iisang magulang natin, iiba ang filosofiya na paglilingkod sa ating magulang at Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, pagsikapan na mapanatili ang pagkakaisa, iisang pagbabautismo, iisang Panginoong Hesukristo, iisang Espiritu Santo, iisang pananampalataya. Hindi binanggit ng Biblia, pagsikapan, mapanatili ang iba't ibang pananaw sa iba't ibang paraan ng paglilingkod, sa iba't ibang doktrina at paniniwala, kanya-kanya lang tayo. Hindi ganun. So balik po tayo sa unang kategorya. Pastor, hindi ko nauunawan ang pinasukan ko sa pagiging Kristiyano. Kapatid, good. I want to explain it. Pero kung if you're in category 2, what are you doing in the church? Attend ka ng simbahan. Hindi ka nagpapasakop sa patakaran po ng Diyos. What is your business in coming to church if you're not going to commit your life to Christ?
You are only a hearer, but not a doer. You are a display, but not a disciple. You are an attendee, not a messenger of Christ. Kaya in theology, may tinatawag the visible and the invisible church. The visible church ay yung mga taong nakikita mo sa loob ng gawain who profess Christ. Pero the invisible church means only God knows who in that group is truly His. Hindi ko nababasa ang puso ng tao. At wala po akong kakayahan na basahin o wala akong nais na basahin pa ang puso ng tao because that's an attribute of God. Ang nakapagbabasa lamang na ating puso is the Word of God when it speaks. Kaya minsan makakarinig tayo, ang sakit naman na mensahe ng pastor na yon. Ako lata yung pinapatamaan nito. Sino nakapagsabi? Nag-uusap ba tayo araw-araw? Alam ko po ba yung nangyayari sa loob ng tahanan ninyo? Nag-uusap po ba tayo more than once or twice in a week? Ang iba nga ho sa atin, umiiwas pa sa mga ibang kapatiran. So how can I know possibly what's going on in your life? Not unless there is a God who is alive and He sees and searches the heart of men. You may know or you think you know your heart, but do not be deceived, mga kapatid. Only God knows your heart. Your heart is wicked and desperately deceiving. Kaya nga pinag-aaralan po natin ito because we could be deceived in thinking, alam ko yung pinasukan ko, kaya lang, yung patakaran, no, not that way, my way. Well, hindi mo nauunawaan. So sabi po ng Biblia, unang-una, do you love family more than me? Ang ginamit po na salita po dito is strong. It's a strong verb. Hate. If anyone hates their father, their mother, etc., etc., bakit po ginamit niya yung salitang hate? Well, sa mga skeptic, they would say, may kontradiksyon ng Biblia. Sabi ng Biblia, mahalin ang asawa, mahalin ang mga anak, mahalin ang mga kapatid. Pero bakit sinabi ni Kristo, hate? The word hate there is not to be understood as resentment, which means emotional resentment. Kumbaga, nagkikimkim ka na sama ng loob sa isang tao na gusto mo na siya patayin. Hindi yun ang ibig sabihin po nun. But Jesus being a proverbial teacher, an excellent teacher, in those Jewish times, they would give illustrations with deep meaning, which means Jesus is saying, here is love, here is hate. Unless you love me more than them, you cannot be my disciple. Yun ang ibig sabihin po nun. Now, can we love Christ perfectly? No. But the question is, do you have love for Christ? Hindi pinag-uusapan dito perfect love. Ang nakakaabot lang po nun is Christ. But we're talking about, do you love Christ? If you love Christ, there is action involved. If you love me, keep my commands. He who loves me keeps my commands in his heart. So again, am I a Christian? Pastor, siguro I'm not a Christian, I'm not a disciple, but I'm a believer. Great. So is Satan. So is demon spirits. They're believers as well. Sabi po sa Santiago 2, even demons believe and they tremble. Buti pa ang mga demonyo nanginginig sa takot pagdating sa Diyos eh. Pero ang mga tao na nakarinig na salita ng Diyos, na illumin na ang kanilang isip sa anong dapat gawin, hindi sila nanginginig. Wala silang takot. Parang wala lang. Pasok dito, labas sa kabila. Bakit po ganun? That's telling us something. Kung ang mga demonyo na, mga demonyo, na kalaban ng Diyos ay nanginginig sa takot sa Diyos, bakit ang mga taong nakakarinig hindi nanginginig sa takot? Well, there can only be one conclusion. Kapag ang puso ay wala ng konbiksyon, kapag ang puso ay wala ng takot sa Diyos, maaari patay ka sa espiritual. Manhid. Patay. You're dead. Spiritually dead. A dead man can't hear, a dead man can't see, a dead man cannot respond because they're dead. Kahit ilang ipukpok mo yan ng ilang beses, gising! Hindi gigising ang patay. God has to raise them up into spiritual life. Kailangan makaranas sila ng second birth. At walang husay na mga ngaral
na makakagising sa isang patay maliban lang kung gisingin siya ng Panginoon Jesucristo? Now here's another question. Are you born again? Pastor, parang dami yata pangalan ng Kristiyano. Mabuti alam natin. Ang Kristiyano ay anak ng Diyos. Ang Kristiyano ay alagad ni Kristo. Ang Kristiyano ay Kristiyano. Ang Kristiyano ay born again. Imposible na maging born again ka na hindi ka Kristiyano, alagad. At hindi lang yun, ang tawag sa atin ng Panginoon Jesucristo, tupa. Pastor, ano ibig po sabihin ng tupa? Ang tupa, hindi siya perpekto, pero sumusunod. There are times, lumilihis, pero bumabalik. There are times na papalayo, pero bumabalik ulit po siya. Yun ang tupa. Ang tupa may kinikilalang otoridad, si Kristo. Ang tupa, sumusunod sa tinig ni Kristo, which is the Word. Ang tupa, kahit paluin mo ng ilang beses, hindi magkikimking o magtatanim ng sama ng loob na yan. Tapos aalis na lang bigla, hindi na magpaparamdam, at hanggang mamatay na siya. Hindi ganun ang tupa. Ang tupa is, tamaan mamasaktan man, inililinaw ng Espiritu Santo, anak, mahal kita. Bumalik ka. Sumunod ka. Sapagkat ang isang anak ko ay aking dinidisiplina. Pero yung mga hindi ko anak, hindi ko dinidisiplina yung mga yan. Hindi ko inaalagaan yung mga yan. Hindi ko hinahabol ang mga yan. Ang hinahabol ko ay mga tupa. Kaya tignan mo ngayon talinghaga ni Kristo sa Lucas. Ang sinabi ba doon, the 99 sheep and he goes chasing that one goat. The 99 sheep ay naiwan pero may isang kambing na umalis. Hindi, ang sinabi, ang hinabol at hinanap ni Kristo ay hindi kambing, hindi baboy, hindi aso, hindi ahas, tupa. Tupa. Are you God's sheep? Now, yan ang unang requirement. The second is, ang sino man magmamahal sa kanyang buhay na mas higit sa akin, hindi karapat-dapat na maging alagad ni Kristo. So bakit po buhay at pamilya bahagi sa requirement of being a Christian? Because kapag sinabi ng pamilya, huwag ka na umattend sa mga gawain, huwag ka na makisali sa mga misyon, huwag ka na makisali sa mga gawain sa loob ng simbahan. Sumama ka na lang sa amin, magbakasyon tayo, mag-enjoy tayo, magpayaman tayo, mag-sports tayo. Ito ang gawin natin. And yet, mas mahal mo sila. Siyempre, masusundin mo sila. Where your heart is, that is where your treasure is also. But if Christ is everything to you, mahal ko kayo, but I must serve my Lord first. The Bible says, seek ye first the kingdom and His righteousness. Pero ang ginagawa ng iba is, sige, dito muna ako, mauunawahan mo naman ako, Panginoon, may next week naman eh. Yung mga nagsasabi may next week, mayabang ka. Bakit mayabang? Basahin po natin ang Santiago 4. Bakit po sinasabi ng Biblia, mayabang tayo pagdating sa mga ganong klaseng pananalita? Santiago 4, at simulan po natin dito sa talatang 13. Santiago 4, talatang 13. Bakit kayabangan ang tawag po dito ayon sa Biblia? James 4:13. Sabi po ng Biblia, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng 1 taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon na mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagmamayabang ay masama. So sino ho dito, including myself, wants to say, may next week naman. Kung gusto mo maging mayabang, taas mo kamay mo. Kung gusto mo sabihin, mabubuhay ka next week, taas mo kamay mo. Pero mayabang ka.
Mayabang ako kapag sinabi ko yon. Pero ang tamang pananalita is, kung loloobin ng Panginoon, kung paintulutan ng Panginoon, na hindi naman kontra sa aking tungkulin sa Kanya, loobin sana ng Panginoon. Pero ang nangyayari mga kapatid, inaabuso ng marami ang kabutihan ng Diyos. Meron naman, makakarinig po tayo ng mga ilang katwiran. Bakit? Pinagbawalan ba ng Diyos na ma-enjoy natin ang kagandahan ng mundo? Yung nature, yung mga bundok, yung environment. Di ba sinabi ng mga taga-awit, lalo na si David, when I behold the wonders of your hand in the heavens, for the heavens declare the glory of God. Yes. But that is because with the motive is more of contemplating the beauty of Christ rather than I want to enjoy the world and then gagamitin ko excuse ang nature ng Diyos. Pangalawa, does it have to be on the day of the Lord? Does it have to be on the day that you are committed to something? And thirdly, ito ang pinaka-importanting katanungan. Is it more important than the Word of God? Mas importante po ba ang bundok, ang dagat, ang damuhan? Mas importante po ba ang mga bansa kesa sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kung oo, paano ka matatawag Kristiyano? How can we call ourselves Christians? Sabi na nga po ni Pedro, nung siya'y tinanong ng Panginoon Jesus, kayo rin ba aalis? Panginoon, saan pa po kami pupunta? Nasa inyo na ang salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. So ang rason kung bakit siya nananatili at hindi siya makaalis is because the Word of God has taken a grip of his soul. You know, we have been thinking about this for quite some time. Hindi pinagbabawalan po ng Diyos that we enjoy general revelation. But we must not be ignorant. One day, susunugin ang lahat ng bansa. Susunugin ang lahat ng susunugin ang lahat ng damo. Susunugin ang lahat ng mga bundok. Lahat yan susunugin balang araw. Kaya nga, pastor, mag-e-enjoy na kami bago dumating yung mga bagay na yan. So balik na naman po tayo sa unang kategorya. Hindi siguro natin nauunawaan ang ating pinasukan. Yung pinasukan po natin mga kapatid is not a commitment to Pastor Josh. It's not a commitment to Christ-centered worship church. It's a commitment to the Lord Jesus Christ. I did not die for your sins. He did. I did not suffer and bleed for your sins. He did. I was not the one who was crowned with a crown of thorns. He was. I am not the one who became flesh to fulfill the perfect law of God so that you by faith can be treated as the righteousness of God. He did. I was not raised from the grave for your sins. He was. He was the one who was resurrected. How you treat the authority of the Word of God is how you treat Christ. Kapag binaliwala natin ang salita ng Diyos, binabaliwala din natin ang Panginoon. At walang iyak o luha na pumapatak sa ating mga pisngi na makapagbibigay ng magandang rason sa ating paglabag sa salita ng Diyos. Lalo na kapag sinadya pa ho natin. Pastor, hindi mo ako naunawaan, mahal ko ang aking mga anak, mahal ko ang aking asawa, mahal ko ang aking mga kamag-anak, mahal ko sila. Then don't be a Christian. Huwag ka maging Kristiyano. This is not for you. Ang gawain naman ng iba, doon na nga lang ako sa ibang church, mas maluwag doon. Go. Bukas ang pintuan. Ang nawawala ay pinapalitan. Hindi na malulungkot ang Diyos kung aaliso tayo, lalo na if we have a rebellious heart. Hindi lungkot ang papaso sa puso ng Diyos, kundi galit. Kaya kung tinatakot natin ang Panginoon, alam mo, lilipat ako sa ibang church, lumipat ka. But church will not save you. Jesus will save you. It's not your obedience to them. You can even write your name there as a church member. That won't save you. This church will not save you.
I cannot save you. Jesus can save you. May iba naman, sige, kapag umalis kami, sige, wala na yung malaking pag-aambag dyan na financial, sa tithing, hindi na kami magbibigay ng malaki sa inyo, great. Mayaman naman ang Diyos eh. Ano yung bagay na hindi maibibigay ng Diyos? You think God needs your finances? He doesn't need your finances. Do you think we need a church building? We do, but that's not the priority. You think ang habol namin ay dami? We want more souls saved, not more souls attending. Iba yung dalawa. Attendance can still bring you to hell. Salvation will bring you to Christ. So ngayon, nauunawaan ko ba ang aking pinasukan? Pastor, kasi nakapag-oo na ako sa kanila eh. Well, on the day of judgment, hindi yung oo mo sa kanilang hahato sa iyo. Yung oo mo kay Kristo. Nangako ka sa Kanya eh. Kailan ako nangako? Nung sinabi mo at your baptism, that from now on, by the grace of God, I will serve Him and Him alone. Nangako ka. Ako, nakakalimutan ko yung mga pangako ng mga ibang kapatiran eh. Nung sila'y binautismon. Pero ang Diyos, hindi siya nakakalimot ang pangako. Oh, He does not forget, believe me. Kapag binasa mo ang lumang tipan, ano yung madalas na sinasabi ng ating Panginoon? Huwag mong gayahin yung ginagawa ng iyong mga ninuno nung sila'y nagdaing, nung sila'y nagreklamo. Yung mga ninuno na binabanggit yun eh. Hundreds and hundreds and hundreds of years ago. God does not forget what you owe Him. That's why Jesus came to pay what we owed, that we could never pay fully. So those are two requirements. Pastor, ang bigat naman. Oh, don't worry. There's number 3 pa. Hindi lang pamilya you have to give up for Christ. Hindi lang po ang yung buhay ibibigay mo kay Kristo. Pati na rin everything that causes you to be hindered in your growth for Christ. Kailangan mo ibigay sa Kanya. Balikan nga po natin ang Lucas 14, talatang 33. Verse 33. Tignan nyo, verse 33 of Luke 14. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi nyo magagawang talikuran ang lahat na nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Hindi pinag-uusapan po dito na ating Panginoon yung pagtatrabaho. Because the Bible teaches you must provide. Hindi pinag-uusapan po dito spending time with family. Because the Bible encourages us to spend time with family sa maayos na paraan. Hindi rin pinagbabawalan po dito ng Panginoon na mahalin ang ating mga pamilya, anak. We are to love them, but not above Christ. Ang pinag-uusapan po dito is this, mga kapatid. Ano po ba yung bagay na humahadlang sa iyo? What is it that hinders you in following Christ? Pastor, it's my girlfriend. What do you need to do? Pastor, it's my wife. What do you need to do? Pastor, it's my husband. What do you need to do? Obey them or him? It goes down to 2 categories. Heaven or hell. Jesus or man. Eternal or temporal. Glorification or condemnation. Choose. No wonder why sinabi po ni Joshua sa kanyang mamamayan o mamamayan po ng Diyos, choose you this day whom you will serve. Aba, inulit din ng Joshua ng bagong tipan. Si Jesus, sabi niya, straight and narrow is the gate. Broad and wide is the way. Choose. And then inulit din ni Juan in the book of Revelation, chapter 22. Sa mga magpapatuloy sa karumihan, manatili sa karumihan. Pero magpapatuloy sa kabanalan, magpatuloy sa kabanalan.
choose. So ngayon, if you have chosen, mga kapatid, to serve Christ, huwag tayo magre-reklamo, huwag tayo magdadaing, huwag tayo magja-justify na sabihin, napakahigpit ng sinasabi ng Biblia. No. If you claim to be a Christian, this is what you will encounter. For those who are Christians, this is what you will encounter. Hindi lahat ng mga members of your household ay maliligtas. That's truth according to the Bible. You have to be ready. Hindi lahat na nasa loob ng tahanan mo ay madadala mo kay Kristo. Kahit mag-ayuno ka, umiyak ka pa sa Panginoon, ihanda mo ang sarili mo. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia. For Jesus did not come to send peace, but a sword, to divide the father from the mother to the son from the daughter. At yung division na binabanggit po dito, division ng paglilingkod, division ng paniniwala. Kaya my heart is for you, mga kapatid. You are living in homes where your wives may not be believers, your husbands are not believers. My heart breaks for you. But be strong. Yan ang pinasukan mo na buhay. Yan ang buhay ibinigay sa inyo ng Panginoon Jesus. Parents, be strong. Bagamat na walang imposible sa Diyos, pero ihanda mo rin ang iyong puso. Because not even every child of ours could be saved. Be prepared. Yan ang buhay Kristiyano. Natatandaan ko po, may nagalit po sa amin noon. Sabi niya, alam mo, pinanalangin ko yung asawang babae ko ng ilang beses para masama sa church. Pero dahil sa pagiging stricto ninyo pastor at ang pangangaral ninyo pastor, hindi na siya bumalik. Well, ano ba ang pinangaral? Magsisi at ibigay ang buong buhay kay Kristo. Bakit siya umalis? Hindi niya kaya. Sino may kasalanan? Pero ang gusto po ng mga tao ngayon ito, umattend ka ng church, pagpapalain ka ng Panginoon, ayos lang. Walang commitment, ayos lang. Gusto mo samahan, ayos lang. Gusto mo mag-enjoy dito na kanya-kanya lang tayo paglilingkod, ayos lang. Kaya makikita mo ang church, masaya. Masaya sa laman. Hindi mahigpit, walang pumipigil, walang kumukontra, walang nagmamalasakit, walang nananalangin, walang nagpapaalala sa iyo. Aba, ang tawag doon, ayon kay Kristo, malapad na pintuan. Ang pinakanakakatakot po sa lahat, mga kapatid, lalo na sa aking tungkulin bilang isang mangangaral, ay humarap po ako sa Diyos na hindi ko sinabi ang lahat ng pinapasabi ng Panginoon. Ako'y mananagot. Kaya binigyan po ako ng Diyos ng biyaya na hindi matakot kung magalit ang tao, umalis ang tao dahil mas nakakatakot ang Panginoon. Mas nakakatakot ang Diyos. Balang araw, haharap ako sa isang perpekto, banal, makapangyarihan Diyos. At babasahin niya ang lahat ng ginawa ko, na ituro ko, na sabi ko, lahat ng mga ginawa sa lihim, lahat ng ginawa na hayag, lahat yan babasahin niya. And my only hope on that day is Jesus. Kaya ang tawag po ng bagong tipan kay Jesus, ang pag-asa ng iglesia. Bakit pag-asa? Kasi pagkatapos po niya basahin ang lahat ng ginawa po natin, mabuti man o masama, the final verdict, if Jesus is your hope, not guilty. Not guilty. You lied, you cheated, you murdered, you did all these things, you rebelled, but because Jesus is your Lord, not guilty. Because we are justified by faith. Pero nakakatakot sa mga taong hindi pinaglilingkuran si Kristo. You liar, you adulterer, you stubborn person, you prideful man. Guilty, guilty, guilty. I never knew you. Depart from me, you worker of iniquity. And the Bible says,
into everlasting lake of fire, he will go. Imagine Adam, or let's erase that. Imagine the first person to go to hell in Bible history. Sabihin na po natin, ang sino mang unang tao na nahulog sa impyerno. From that point on, 4,000 years ago, till now, pinaparusahan pa rin siya sa impyerno. Pero hindi pa tapos yun. Bubuhayin siya at dadalhin sa araw ng paghuhukom para ihagi siya muli sa isang matinding kaparusahan, the lake of fire. 4,000 years sinusunod, 4,000 years pinaparusahan, 4,000 years hinahatulan ng Diyos in wrath. And some theologians say, and I agree, I could be wrong, but I agree, the only form of rest from the pain is Him being brought out of Hades to hear the judgment words and then to be brought down again. But even that is not rest. That's terror. You think yon ang nakakatakot? Ang mas nakakatakot is this: I never knew you. Minsan, na itanong ko po nga sa aking sarili, sabi ko, siguro ang pinaka-importanting katanungan, do I know Jesus? Over time, napansin ko sa Biblia, mali pala yun. Nagkamali ako. The most important question is, does Jesus know me? Satan knows Jesus. Demon spirits know Jesus. Pharisees know Jesus. Sadducees know Jesus. Pontius Pilate knows Jesus. But does Jesus know me? Pastor, how do I know that Jesus knows me? Nais mo po ba sumunod? Nais mo po ba magpasakop? Nais mo ba ibigay ang buhay mo kay Kristo? Ang simbahan ay hindi samahan. Ang simbahan ay kinatawan ni Kristo dahil may misyon tayo. Ang misyon po natin ay ipalaganap ang magandang balita sa ikalalakas ng bawat isa sa loob at sa ikaliligtas ng iba sa labas. Yan ang misyon ng iglesia. Ngayon mga kapatid, kung kayo'y kasapi ng simbahan na ito pero wala kayong oras, hindi ko na kayo ma-disciple, hindi ko na kayo matutukan, dahil maaari, ayaw nyo ibigay yung oras nyo, o maaari, umiiwas tayo. How can we be called Christians? This is not about you or me, it's about Christ. Handa ka ba o hindi? Do you want to serve Him or not? Pastor, I will only serve you kapag nadala ko ng pamilya mo. Kapag nadala ko ng pamilya ko, I will serve. Then, you're not serving Christ. You're serving your convenience. Marami mga asawang lalaki na iniiyak sa Diyos ang kanilang mga anak at mga asawa. But you need to be prepared, men. If they don't accept Christ, magpatuloy ka lang. Marami mga asawang babae, inaayuno at iniiyak nila ang kanilang mga asawa at mga anak. Dahil sobra-sobra na ang puwapasok sa kanilang iniisip. Wala na silang iba mabugahan o mapagbintangan kundi ang mga ibang tao. But the reality is you must accept the truth. Open your eyes. If they don't accept the gospel, serve Jesus. Huwag nating gayahin yung mga anak ni Lot. Huwag nating gayahin yung asawa pala ni Lot. Alis na kayo kay Sodom at Gomorrah, umalis na kayo sa Sodom at Gomorrah, umalis na kayo sa Sodom at Gomorrah. Pero yung asawa ni Lot, mas pinili po niya ang kahalayan, ang kalaswaan, ang karumihan ng Sodom and Gomorrah kaysa po kay Yahweh. This afternoon, the Word of God is giving us the opportunity. Attend and attend. But you do not want to commit your life to Christ. You will give account on the day of judgment. But those who want to serve Jesus,
If you know He is your Savior, don't waste time redeeming the time, for the days are evil. Our life is like vapor, the Bible says. Are you willing to serve Christ or take your time? You take your time and you still don't understand what you're supposed to do because you're not ready to give up the world, you will go to hell. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? You must make a decision. Yeah, if you are in category 1, I am thankful to God na hindi natin nauunawaan. Ngayon I pray nauunawaan na natin. Because the truth of the matter is, mga kapatid, mahal ng Panginoon Jesucristo ang bawat isa ho sa atin. He loves you. He cares about you. Hindi niya susugatan ang isang taong hindi niya mahal. Hindi niya i-remind sa isang hindi niya anak ang dapat nilang marinig kung wala silang kaugnayan sa Kanya. Dumarating man ang taglamig, dumarating man ang paglihis, dumarating man ang paglayo, pero kung ikaw ay tupa ng Diyos, ibabalik ka niya sa Kanya. Because He died for you. He loves you. Child, come home. Daughter, come home. Son, come home. It's tough. You have tribulations and trials. It's tough, I know. But come home. I will never leave you nor forsake you. Be thou faithful unto the very end. And where I am, there shall you be also. Are you a Christian? Are you a disciple? Yan ang dapat po natin sagutin nitong hapon as we pray.